Simulan natin ang istorya sa dalagang nagngangalang Junko Pruta. Ang dalagang kilala sa kanyang simple, ngunit may natatanging kagandahan, katalinuhan at higit sa lahat pagiging mabait sa kanyang kapwa. Kaya walang may nag-akala na magiging biktima siya ng isa sa pinaka-brutal na krimen sa kasaysayan ng Japan. Si Junko Pruta, 17 years old mula Misato, bansang Japan, ay isang simpleng estudyante na abala sa kanyang pag-aaral at part-time na trabaho. Isang araw, binasted niya ang manliligaw niyang si Hiroshi Miyano, isang binatilyong may koneksyon sa mga yakuza. Pagkat ang pagpasok sa isang relasyon ay hindi pa sumasagi sa kanyang isipan. Anya, mas prioridad niya muna ang kanyang pag-aaral at part-time job upang matulungan kahit paano ang kanyang mga magulang. Subalit, nasaktan ng lubus-lubusan si Hiroshi Miyano sa pagtanggi ni Junko at mula doon, nagsimula ang kanyang brutal na paghihiganti. Noong November 25, 1988 dito na nga isinagawa ni Hiroshi Miyano ang kanyang maitim na paghihiganti. Habang pauwi si Junko sakay ng kanyang bisikleta, sinadya siyang harangin ng 4 na kalalakihan sa pangunguna ni Hiroshi Miyano kasama ang kanyang mga kaibigang sina Jo Ogura, Shinji Minato, at Yasushi Watanabe. Nagpanggap ang mga ito na tutulungan nila si Junko matapos masira ang kanyang gulong sa parteng likuran ng kanyang bisikleta na sila rin mismo ang nagsira kasama sa kanilang plano. Subalit sa halip na siya itulungan, dinukot siya ng 4 na kalalakihan. Dinala nila ito sa bahay ni Minato sa Adachi, Tokyo, bansang Japan. At doon nagsimula ang mala-impyerno niyang karanasan sa piling ng 4 na kalalakihan. Sa loob ng bahay, si Junko ay paulit-ulit na ginagahasa, pinapahirapan, at ginugutom dahilan kung bakit siya nangayayat ng husto. Nakakaranas din umano siya ng pangbubugbog, pagpaso sa kanyang masiselang katawan, at palagi ang pinaglalaruan ng 4 na kalalakihan. Habang ang pamilya ni Minato ay tila babulag sa mga nangyayari. Ang dahilan ng pananahimik nila ay ang pagkatakot sa mga miyembro ng Yakuza na konektado kay Miyano. Noong January 4, 1989, 4 na buwan matapos siyang mawala, natagpuan ang kanyang katawan sa loob ng 55-galon na drum na puno ng semento sa isang construction site sa Koto, Tokyo, bansang Japan. Nahuli ang 4 na salarin, subalit dahil sa kanilang murang edad, magagaan lamang ang naging parusa ng korte. Ang utak ng krimen na si Hiroshi Miyano nakulong lamang ng ilang taon at kalaunan ay nakalaya din agad. Maging ang iba pang mga kasabwat ay nakatanggap din ng mabababang sentensya. Sobrang galit ang namutawi sa publiko kaugnay sa naging desisyon ng korte. Hindi nila lubos matanggap ang naging resulta ng hatol. Pagkat ito ay hindi lang para kay Junko, kundi para na rin sa lahat ng biktimang hindi nakakatanggap ng naayong hustisya. Ang kanyang kaso ang nagsimula upang maimulat ng bansang Japan ang kanilang mata tungkol sa kahinaan ng kanilang juvenile justice